Sinabayan ng daang-daang taga-Antipolo Rizal ang summer heat ng kanilang mainit na selebrasyon ng Antipolo Festival. Nakatutok doon live si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Gigi, dito sa Antipolo ay hindi kasing init ang panahon dyan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pero kanina, nag-aalab ang sigaw ng mga kababayan natin dito para pagyamanin ang ating kultura at sagipin ang kalikasan. Ang nagliliyab na sikat ng araw, tinapatan ng kasing init na partisipasyon ng mga Antipoleño sa taunang Antipolo Festival. Suot ang mga pinaghalong moderno at tradisyonal na kasuotan, sinalubong ng tugtugan ng mga taga-Antipolo. Pang Birheng Maria, simbolo ng kanyang kadakilaan. Ano yung costume mo? Yung suot ng dating unang panahon, mga dumagat po. Galing po kami sa bundok eh. Sa hudyat ng parada, umindak, umawit at humiyaw ang daan-daang nakisaya. Nangibabaw sa parada ang ilang kulturang tatak ng Antipolo, tulad ng mga local delicacy na suman, mangga at kasoy na inspirasyon sa makukulay na costume at props, hamaka o duyan na paraan daw noon ng transportasyon at dahon ng puno ng tipulo kung saan hango ang pangalang Antipolo. Ginagawa namin ito taong-taon sa araw ng Mayo para pagdiriwang natin yung pilgrimage season sa lungsod ng Antipolo. At kailangan natin pangalagaan ng kalikasan. Alam naman natin na kailangan ngayon sa climate change. Dahil ilang daang taon na rin pinakikinabangan ng mga taga-Antipolo ang dahon ng tipulo, pinili nilang tema sa parada ang sayawan para sa kalikasan. At dahil ginugunita rin nila ang umano'y pagmimilagro ng Our Lady of Peace and Good Voyage nang iligtas nito mula sa epidemya, noong panahon ng Kastila ang mga nananampalataya sa Antipolo Cathedral nagtapos ang parada. Sige, sa ngayon ay nagpapatuloy itong parada dito sa may Antipolo City. Nasusundan naman ang iba't ibang samot-saring mga programa hanggang mamayang gabi. Sige? Maraming salamat, Cedric Castillo. Ngayong gabi na po ang Grand Lotto 655 draw. Ang jackpot posibleng umabot sa 190 million pesos ayon sa PCSO. Hindi natamaan ang winning number combination nitong Miyerkules kaya lalong lumaki ang jackpot. Nitong February 16, dalawang maswerteng tumaya ang naghati sa mahigit 80 million pesos. Isa po ang morong sa matahimik at simpleng bayan sa Bataan. Pero di raw dapat ismulin dahil higante raw ito pagdating sa tourist attractions. Nakatutok si Lia Manyala. Our Lady of the Pillar Parish ang isa sa mga tourist attractions dito sa Morong, Bataan. 407 years old na ang simbahan. Marami pong nagpapakuha dyan sa harapan ng simbahan. Dahil yun nga po, old po siya, at saka ang ganda daw po ng dating. It's a fortress, parang ganda. Sa Morong din matatagpuan ang dating Philippine Refugee Processing Center. Mula 1980 hanggang 1994, dito nanirahan ang may 400,000 boat people mula sa mga bansang Vietnam, Laos at Cambodia na na-displace ng giyera sa kanilang lugar. Kilala na ito ngayon sa tawag na Bataan Technology Park. Dito rin nagmisa si Pope John Paul II, 30 taon na ang nakakaraan. Kaya bilang parangal sa kanya, itinayo ang Memorial Shrine of the Blessed Pope John Paul II. Sa Morong din matatagpuan ang Pawikan Conservation Center kung saan pinaparami ang mga endangered pawikan. Ang mga estudyanteng ito mula sa Philippine Science High School dito nagbakasyon. Ito yung para sa field bio namin and maraming mga pawikan dito and we're doing all we can to help save them. Ang isang bahagi ng center, resort para sa mga turista. Maganda ang beach dito, malinis. Malinis pa ang tubig. Tapos, makakakita pa sila ng pawikan dito. Speaking of resorts, hindi rin pahuhuli ang Morong sa magagandang resort tulad ng isang ito. Bukod sa iba't ibang cottages na tiyak na swak sa inyong budget, meron din itong adult and kiddie pools, pavilion at iba't ibang activity area. Maganda yung place, bago, as in lahat bago. So nakaka-relax compare sa mga iba. At kung pagod na kayo sa fishing o di kaya lumangoy sa dagat, ito naman ang mga pagkain na tiyak bubusog sa inyo. We offer the best service, family-oriented place, good food, best food in fact, and at a very affordable price. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Matapos ang royal wedding ni na Prince William at Catherine Middleton at ang beatification ni Blessed John Paul II, ginalugad ng kapuso mo Jessica Soho ang London at Rome para sa mga kakaibang kwento.
royal wedding to the beatification of Blessed John Paul II. Tell the world of His love. From London to Rome, Yung mga nakabasa ng libro na Eat, Pray, Love, ito yung pizzeria na sinasabi niya dun sa kanyang libro na hindi raw niya malilimutan. tara, pasyal tayo. Ngayong Sabado sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Abangan! American Idol Season 9 winner na si Lida Wise excited ng magtanghal para sa kanyang Pinoy fans. Tutukan dito sa 24 Oras.